Isang gabi na naman ang dumating habang may naririnig akong sigaw ng bayan. Ang mga unggol na tila hinigop ng alon ng kawalan ng lupang sinilangang ito. Minsang sinabuyan ng dangal. Ngayon ay nilamon ng mga aninong walang mukha. Mga nilalang na ang bitukay bakal at ang hiningay amoy salapi. Biniyak ang puso ng sambayanang labis ng napagaluminga. O Pilipinas, bakit ang bawat pag-asa'y tila pinipilas ng mga daliring balot ng kasakiman? Bakit sa bawat pintig ng puso mo may tunog ng barya, may kaluskos ng lihim, may ungol ng kasinungalingang pilit binubura ang kinabukasan? Dito nga, sa kurap kong bansa, ang gabi ay hindi basta dilim. Isa itong bangungot na gumagapang sa ugat ng bawat tahanang naging makulimlim. Ang ilaw ng kalsada ay tila ng hinang apoy, sapagkat ang pandong para sa liwanag ay kinain ng mga bibig na nangangamoy. May mga buhay ang hindi lumalangoy sa ilog, nag-aabang sila sa opisina, nakangiti sa kaban ng bayan na masaya at sa bawat paglunok nila ay may batang hindi makapasok. May dukhang di na nabigyan ng gamot, may magsasakang nawala ang lupa, may dugong tumulo sa alulod ng kawalang katarungan. Hindi ito katang isip pero hindi ko sasabihin ang ngalan nila, sapagkat ang tula ay hindi ospital para gamutin ang bulok nilang paniniwala. Ang tula ay salamin, at kapag tumapat sila rito, makikita nila ang sarili nilang kalawang na sila ring sumisira sa bayan, sa mga tao. Ang korupsyon ay halimaw na sa bukang liwayway pa lang ay nag-aalmusal na ng dangal, tanghalian ng tiwala, hapunan ng kinabukasan at sinong nilalamon. Tayong mga dukhang dumadalangin sa ilalim ng bituing matagal nang natabunan ng usok ng katiwalian. Sinasabing ang bayan ay ina, ngunit bakit tila ginagahasa siya ng mga anak niyang walang awa? Pinupunit ang damit niyang gawa sa dangal, pinapalitan ng sutlang binili sa nakaw na kaban, habang siya'y umiiyak sa tabing dagat kung saan sinasayaw ng alon ang kanyang natitirang pag-asa. Naroon ang mga lapis ng estudyanteng sa halip na sulatin ng pangarap ay napipilitang magsulat ng pagkadismaya. Dahil ang silid-aralan ay butas, ang bubong ay gumuho at ang librong dapat nilang yakapin ay hindi man lang inabot. Dahil isang taong gutom sa kapangyarihan ng kumain ng pondo. Naroon ang mga magsasakang sa halip na palay ang kanilang ani, paghihirap ang kanilang inaani. Dahil ang binhi ng kabuhayan ay kinupit para gawin bulsa ng isang pangakong kinakalawang na sa kasinungalingan. Naroon ang mga manggagawang punit ang palad, pakod ang likod, ngunit ang sahod ay nilapnos ng mga palad na hindi man lang nakatikim ng pawis, abay lunod na lunod. Ganito ang sugat na hindi naghihilom kapag ang mismong gamot ay kinupit pa ng may hawak ng bote sa kahon. Ngunit tandaan mo, bayan ko, ang tula ay hindi libingan ng pag-asa. Ito ay apoy, at kung tayo'y nagyayelo sa takot, hahayaan kong ang bawat taludtod ay maging siga sa pusong kinakalawang at binabanggungot. Ang galit ay hindi kasalanan kung ito'y ginagamit para luminis lubayan. Ang sigaw ay hindi kabastusan kung ito'y panawagan ng katuwiran. Ang pagtindig ay hindi rebellion kung ang inaapakan ay maling sistema, hindi ang pagkatao ng kapwa ngayon.